Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, hinanap ni Felipe si Natanael at sinabi rito, "Natagpuan namin si Jesus na taga Nazaret, ang anak ni Jose. Siya ang tinutukoy ni Moises sa kanyang sinulat sa kautusan at gayon din ng mga propeta. May nagmumula bang mabuti sa Nazaret?" Tanong ni Natanael. Sumagot si Felipe, "Halika't tingnan mo." Nang malapit na si Natanael, ay sinabi ni Jesus, "Masdan ninyo ang isang tunay na Israelita. Siya'y hindi mangdaraya." Tinanong siya ni Natanael, "Paano ninyo ako nakilala?" Sumagot si Jesus, "Bago ka patawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos. Rabay, kayo po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel." Wika ni Natanael. Sinabi ni Jesus, "Nanampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Makakikita ka ng mga bagay na higit kaysa rito." At sinabi niya sa lahat, "Tandaan ninyo, makikita ninyong bumukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhik manaog sa kinaroroonan ng anak ng tao." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Good afternoon po. At mga kapatid, sabay-sabay muna nating papurihan, pasalamatan ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Isang malakas na palakpak ng papurit, pasasalamat. No? Tayo po ay nasa Huwebes muli ng linggong ito. Alam mo ninyo, kapag tanghali at ako'y nakakapagmisa, kami po ay nagre-report ng ating Thursday feeding program tuwing Huwebes ng umaga. Sa umagang ito, tayo ay inabot ng 360 plus na mga pinakain nating kapatid na mga nakatira sa lansangan. Kasama namin kanina si Monsignor Ding Coronel. Siya ay sumama sa pagpapakain din. In fact, siya ay nakikain kasabay din nila. Na nakakatuwa at nag-share si Monsignor sa kanila. At yung ating pong feeding program, mga kapatid, dumadami sila kasabay ng pagdami ng inyong mga nagbibigay at tumutulong. Katunayan kahapon, may humabol pang nagbigay ng pangpabaon. Kasi bukod po doon sa kanilang pagkain, meron tayong pabaon sa kanila para maiuuwi nila, maitatabi nila, at mauunti-unti nilang kainin. Kahit sila ay nasa kalsada lamang. Pero meron pang binibigay na pabaon. Pero dahil kapag napakarami na, at kukulangin yung ating pagkain inihanda talaga, yung pabaon natin ay binibigay natin doon sa mga nasa labas pa. At alam ho ninyo mga kapatid, kami nagpapasalamat sa mga hindi lang sponsor, nagbo-volunteer din. At nakakatuwa hong maibahagi sa inyo yung mga nagbo-volunteer, hindi lang isang tao, pamilya, mag-asawa, magkapatid, meron dyan magkatrabaho. Sabi sa akin, "Father, alam mo, buti na lang isinama ako nito. Buti na lang sinama ako ng kapatid ko. Sinama ako ng kaibigan ko. Buti na lang sinama ako ng nanay ko." Alam nyo, yan yung lengguwahe natin eh. Kung sino-sino sinasamahan mo. Ha? Di ba? Kapag kayo po mga magulang, pag nakita nyo tumitigas ang ulo ng anak mo, pag nakita mo yung anak mo ay nagkakaproblema, anong sasabihin? Ayan. Kung kani-kanino ka kasi sumasama. Kung saan ka dinadala ng mga barkada mo. Kung saan ka dinadala ng mga katropa mo, ng mga katrabaho mo. Ay magandang tanong yan sa atin ngayon. Tamang-tama sa pinagdiriwang natin ngayon, kapistahan ni San Bartolome.
Alam mo ninyo sa ebanghelyo natin, baka sabihin ninyo, bakit parang hindi naman natawag yung pangalang Bartolome? Sa ebanghelyo ni San Juan, yung pong tinawag niyang Natanael, sa ebanghelyo ni Lucas, Marcos, Mateo, si Natanael ang tinutukoy na Bartolome. At kung sino ang kaibigan ni Bartolome? Si Felipe. Marahil bago nila makilala si Jesus, matagal nang magkaibigan si Felipe at Bartolome. Kaya mapapansin mo ninyo, kapag pinapakilala sila, laging magtandem. Nung ako po ay high school, elementary, meron akong kaklaseng kung tawagin ay best friend. May mga gano'n naman tayong kakilala. Kaya nga minsan pag lagi kayo magkasama, anong sasabihin? Magkamukha na kayo. Para na kayo magkapatid talaga. Para kayong pinagbiyak na itlog. Siguro si Natanael o Bartolome at Felipe ay matagal nang magkakilala. Kaya naman, ano yung magandang tagpo sa ebanghelyo natin? Itong si Felipe ang unang nakakilala. Ang unang nakatagpo kay Jesus. Bilang mabuting kaibigan, ano ang ginawa ni Felipe? Pumunta siya sa kanyang kaibigan. Sabi dito, hinanap ni Felipe si Natanael o Bartolome. Hinanap niya. Parang si Maria, naalala ninyo? Pagkatapos siyang dalawin ng anghel, anong ginawa ni Maria? Dinalaw si Isabel, si Elizabeth. Sapagkat gusto niyang ibahagi ang mabuting balitang siya'y magiging ina ng Diyos. Ganon din si Felipe bilang mabuting kaibigan. Matanungan natin ang sarili natin. Ako ba, kapag ako'y nakakatanggap ng konting ginhawa sa buhay, kapag ako ba ay gumagaling, kapag ako ba ay nakakaipon-ipon, nakakaangat-angat, kapag ako ba ay nakaipon ng malaki, kapag may magandang nangyayari ba sa akin, kilala ko pa rin sila o nagtatago ka na? O sinosolo mo na? Hinanap ni Felipe si Natanael. At anong sabi niya? Natagpuan ko na si Jesus. Ang nais ni Felipe, hindi lang siya ang mailigtas, hindi lang siya ang mabago ni Jesus, hindi lang siya ang maging mabuti. Gusto ko pati ikaw. Ito'y magandang paalala sa atin na sana hindi lang ikaw, hindi lang sa'yo sana mangyari ang magagandang bagay, ang magagandang pangyayari sa buhay. Pero minsan, anong sasabihin mo? Ito ko minsan yung lengguwahe, yung linya sa mga teleserye, walang liligaya sa atin. Hindi pwedeng ako lang ang maghihirap, dapat ikaw din. Hindi pwedeng ako lang ang may problema, dapat ikaw din. Pero pag ginhawa, ay hindi ka pwedeng kasama. Dapat akin lang. Dapat ako lang. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, sa tulong ni Bartolome, sana maalala natin na wag lang tayong maghanap ng mabubuting kasama sa buhay. Sinasabi niyo sa mga bata yan, piliin mo yung sasamahan mo. Piliin mo yung kakaibiganin mo. Pag lumalabas ka ng bahay, pero sana kahit matatanda na tayo, sana hindi na natin kailangan lumabas ng bahay para makatagpo tayo ng mabuting kasama at mabuting kaibigan. Sana nasa loob ng bahay, nasa ating pamilya, ang mga tunay din nating kaibigan at mabuting makakasama. Hangarin natin na sana, Lord, yung kaibigan ko rin, yung katrabaho ko rin, yung kapitbahay ko rin, yung kasama ko rin, sana siya rin makilala ka, matutong mahalin ka, at paglingkuran ka. Sana sila rin gumaling
maginhawa at mailigtas. Sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, ipagdasal po natin sa Panginoon na sana hilumin niya ang mga sugat ng bawat pagsasama. Sana ayusin ng Diyos ang anumang sira sa bawat pagsasama. Sa pagpapatuloy ng ating misa, ipagdasal natin sa Diyos na wag lang tayong makatagpo ng mabubuting makakasama sa buhay. Tulungan nawa tayo ng Panginoon na tayo rin maging mabuting kasama sa buhay ng iba.